So mga kaibigan, sa pagpapatuloy natin ng ating pagbabasa ng Biblia o pagbabahagi, basahin natin ang ika-22 bersikulo ng ikalawang kabanata ng Genesis mga kaibigan, at kung ano ang nangyari sa tadyang. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Malinaw na ang tadyang na kinuha ng Diyos sa tagiliran ng lalaki ay ginawang babae. Pagkatapos, dinala niya sa lalaki. Kasi nga nagrereklamo ang lalaki. Wala daw siyang nakita na magiging katuwang niya sa buhay doon sa pinangalanan niyang mga ibon, mga hayop sa parang. Nagrereklamo. Reklamador naman talaga ang tao eh. So, ayun na biro lang mga kaibigan. Meron naman talaga. Nagrereklamo siya kasi wala daw siyang nakitang magiging katuwang niya sa buhay. Pero alam naman talaga ng Panginoon na magrereklamo siya. Sinadya lang siguro kung may makikita talaga siya. Pero ang pinakamahalaga doon ay pangalanan ng mga nilikha niya. Dahil ang tao ang binigyan ng authority, kaya ang tao ang binigyan ng karapatan na magbigay sa kanila ng pangalan, at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, ayon ang magiging tawag nila. So ngayon mga kaibigan, kagaya ng uwak, di ko alam kung bakit siya tinawag na uwak. Kasi siguro nung panahon pa ni Adan, di ko alam kung anong ginawa ng ibon na yan, bakit niya tinawag na uwak. Itim pa naman ang kulay. Mabait din naman talaga yan mga kaibigan, yung mga hayop niyan pag naalagaan ng maliit pa. Pero pag sa kanila sila lumaki, sadyang mailap talaga sila. So ayan mga kaibigan, alam na natin kung anong ginawa ng Panginoong Diyos sa tadyang na kinuha niya sa tagiliran ng lalaki at kung ano ang pakay. Siyempre, binigyan niya ng katuwang si lalaki, kaya dahil magiging katuwang niya, kaya sa kanya na lang din kinuha. So kahit paano, kanya pa rin. So sila ay pwedeng pag-isahin o hindi pwedeng paghiwalayin. So ayon pa sa ibang kasulatan sa Biblia, dahil si babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Ay ibig sabihin, ang babae ay parte ng katawan ng lalaki. Kaso nga lang sa paglipas ng panahon, may kani-kanina na silang mga panindigat, may mga prinsipyo, kaya nangyayari ang mga hiwalayan, pangangalunya, pangangaliwa, ganon, pagtataksil sa kanilang mga asawa. Dahil nga, siyempre, alam na nila ang mga bagay na nais nilang gawin. So yun lang mga kaibigan, ingat kayo palagi, and God bless mga kaibigan.